Hello guys, magandang araw po. Welcome ulit kayo sa aking munting channel. At ngayong araw na ito, ako ay magluluto ng paksiw sa gata na tambakol. Ito yung tangkay ito ng pitsay. Ipangsasapin natin kasi pag ginataan mo kasi yung itong tambakol ay minsan nasusunog yung ilalim. At para hindi magdikit-dikit yung kanyang mga laman guys, ang ating gagawin ay babalutin natin ang isda. Yan. Ganyan lang kasi medyo malaki yung ulo. Kaya sasapinan lang natin siya ng maganda. Yan, bago natin siya ilagay doon sa kaserola. Ganon din yung isa babalutin din natin. Isang buo kasi ito guys itong nabili kong tambakol. Medyo mura ang tambakol ngayon pag summer. Mura ang mga tambakol, tulingan, galunggong, ayan mga mura yan sila. So, ilang hiwa lang yung ginamit ko dito kasi yung iba itatabi ko kasi aking ipiprito para sa sunod naman na Ayan. Nakalimutan ko pala lagyan ng asin. Yung iba, para habulan ko na lang. Ayan, pwede pa naman. Kasi para yung asin doon sa kanyang katawan ay lumasa ba. Ayan. Para hindi kasi, itong tambakol kasi guys, pag naluto kasi ito, naghihiwalay-hiwalay pag nagdidikit-dikit siya tapos naghihiwalay-hiwalay. Kaya pag pangbaon, siyempre hindi maganda tingnan yung hiwalay-hiwalay, parang hindi naman presentable, di ba? Kaya balutan natin siya. Balutan mo ako. Ayun, kay Sharon Cuneta. Balutin pala. Ayan, para may sapin siya at hindi siya bibigay, hindi siya madudurog. Ayan. May paksiw ka na, may isda ka na, may gulay ka pa, di ba? So, healthy. Ayan. Ganun lang. Pero pag nakuluan naman yan, mamaya ay maano naman yung Kaya tinanggal ko yung ibang tangkay kasi para may pangsapin doon sa ilalim. May protection siya na hindi siya masusunog agad. Kasi pag may gata na yan, ay akala mo may sabaw pa sa ibabaw. Diba? Agree ba kayo doon? Ayan, simpleng simpleng tip lang ng pagluluto. Ayan, napakadali lang itong gawin. Ayan, at ilalagay na natin yung ating luya at saka sibuyas. Tapos sili na rin. Kahit hindi ako mahilig sa sili dahil yung aking mga aliporis ay mahilig sa sili. At iibabaw natin tong mga natitirang mga dahon. Ayan. Ito yung ating panggata mamaya. Hindi ko pa napipiga. Kasi lulutuin muna natin siya sa paksiw. Ay, sa suka pala. Lutuin sa paksiw. Papaksiw na nga eh. Hindi natin ubusin. Ganyan lang. Tapos ilagay natin yung ating suka. Ayan. May bawas na yung isang pouch kong suka. Ayan. At mamaya, saka natin titikman at titimplahan pag okay na. Ayan, takpan na natin at syempre buksan natin yung ating kalan. Lagay lang muna natin siya sa medyo malakas. Pagkatapos mamaya na natin siya hinaan pag kumukulo na para hindi mabigla yung ating isda na maluto ba. Na lalabas na parang half cook. Lagyan din natin pala ng pamintang pino. Pino lang ginagamit, hindi ako gumagamit ng crack lang. Kasi ayaw ko siyang nangunguya eh. Mabuti yung pino, medyo anghang lang yung mararamdaman mo. Diba? At ito, check na nga natin ang ating paksiw na tambakol with balot ng pitsay at gata. Ayan, dahil, aray, mainit. Ouch, mainit pala. Siguro may apoy. Dahil wala na yung ating, patuyo na yung ating suka, ilagay na natin tong ating kakang gata na 1 litro. Aba, napadami ang gata ni Amiga. Pero, kasi malaki naman yung niyog ko. At masarap siya pag lalong iniinit-init mo. Halimbawa, inabot ng bukas at iinitin mo. Lalong masarap pag naglalangis. At ayun lang guys, maraming salamat sa suporta palagi. Sa panonood ng aking mga video, sa lahat po ng hindi pa nakapag-subscribe dyan. Please, papindot naman ng ating subscribe para naman updated kayo sa mga niluluto kong panglutong bahay lang, pang ulam bahay lang talaga.
At ayan na guys, maraming salamat. God bless us all and Jesus loves you. And Amiga Ning Mix Vlogs loves you. Tara na! Jaran! It's eating time! Mama! Tup tup! Love you all! Hindi na natin yan tatakpan guys. Kasi pag tinakpan natin yan ay mamumuo yung gata. At parang hindi maganda yung kanyang presentation. Presentation talaga. Kaya alalay lang, hayaan lang natin siyang ganyan na kumulo hanggang sa maglangis-langis. Okay. That's all for today's video. Tikiman pala natin muna. Sa ngayon, okay para sa akin ang kanyang lasa. Masarap. Yummy.